ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa tinura ni Lance ay nagkatinginan ang mga ate niya. Pati si Lian ay matamang nakatitig sa kanyang mga mata. Mga ilang segundong nanahimik ang paligid. Ano ba ate? Para namang di kayo happy na may ipapakilala na ako kay mama. Saad ni Lance habang nakahawak sa batok. Hindi naman toy, nabigla lang naman. Sabi ng mas nakatatandang ate. Oo nga naman, aba unang beses mong nagdala ng babae dito. Kala nga namin bakla ka. Biro naman ng isa pa. Biglang napahalakhak si Lian sa sinabi nito. Ito nga pala si Lian ate, taga Quezon Province. Pakilala sa kanya ni Lance. Inabot naman ni Lian ang kanyang kamay para sana makipag-shake hands. Nang bigla siyang hikitin ng isa sa mga ate ni Lance at yakapin. Nako, di uso ang shake hands sa amin. Ako nga pala si Yesha, ate Yesh na lang. Sabi ng isa sa mga ate. Ako naman si Elizabeth, ate Ella na lang. Ako si Danica, sunod ako ni Kuya Lance, kaya Dan na lang. Pakilala ng mga ito matapos siyang isa-isahing yakapin ng mga ito. Ako naman ho si Lian, nakangiti ding sabi niya. Matapos ang pakilanlan ay pumasok na sila sa bahay. Napaka-elegante ng mga bahay nito at halatang mamahalin ang mga display dito na animoy mga antik. Nang makapasok sila ay naroon ay naghihintay ang medyo maedad na babae na nakaupo sa sofa sa sala. Nang masilayan nito ni Lance ay bigla itong ngumiti at inihanda ang dalawang kamay para yakapin ang lalaki. My Uniko Iho is here, I miss you, sabi nito. Lumapit naman si Lance at niyakap ito ng mahigpit. I miss you too ma, saad nito. By the way ma, this is my girlfriend Lian, sabi nito at tumingin sa likod at inabot ang kanyang kamay. Lumapit naman siya at humawak dito. Lubos-lubusin mo na to bes, baka chances na rin, isip-isip ni Lian. Ngunit nang makalapit siya ay napansin niyang tumaas ang kilay ng matanda. Okay, maikling sagot nito. Han, this is my mom. Pakilala ni Lance sa mama nito. Hello po tita, how are you po? Masiglang bati niya dito. Pero hindi siya nito masyado pinansin at hinawakan ang likod ni Lance at giniya sa kusina. Hala-hala, kumain na tayo at medyo lumalamig na ang mga pagkain. Talagang inintay ka namin para magkasabay tayo sa hapunan, sabi nito at naglakad na pa kusina. Gaya ng nasabi ay umupo na sila sa hapagkainan. Masaya ang iba pang kapatid ni Lance. 6 silang magkakapatid at siya lang ang lalaki. Nakilala na rin niya ang iba. Nang ihain ng kasambahay ang mga pagkain ay puro seafoods ito. Biglang kinilabutan si Lian dahil allergy siya sa mga nakahanda. Kain na, inihanda ko talaga lahat ng gusto mo anak, sabi ng mama ni Lance. Kaya naman gustong gusto kong umuwi dito eh. Nakangiting sabi nito at kumuha na ng mga pagkain. Kinuhaan din siya nito. Nilagyan niya ng kanin at 3 sugpo ang kanyang plato. Napangiti pa nga si Lian dahil nakita niyang kumindat ito sa kanya. Hindi pa muna nakakain agad si Lian at nag-iisip ng gagawin nang magsalita ang ginang. Kain na, bawal ang maarte sa pamilyang ito. Seryosong sabi nito. Opo, sabi na lang ni Lian at kahit allergy siya ay wala na siyang nagawa kundi kumain ng hipon. Matapos kumain ay nagkaroon pa ng maikling kwentuhan at tawanan bago nagpa siyang magpahinga ang mga ito. Sumampa na sila sa second floor kung saan ang kwarto ni Lance. Medyo kinakabahan pa siya dahil hindi pa niya nararanasang matulog ng may kasamang lalaki. Nang makapasok ay nilapag niya ang bag at nagmamadaling naghanap ng gamot sa allergy niya. Nagbabaka sakaling may naligaw at nakadala siya. Pero nabigo siya dahil walang kahit isang dala. Habang busy naman si Lance sa pag-iikot sa kwarto nito, ay biglang pumasok ang ginang sa kwarto. Lian, ready na ang tutulugan mo. Doon ka sa kabila sa guest room. Walang emosyong sabi na naman ito. Ma, okay lang siya dito sa kwarto ko. Sabi naman ni Lance. Anak, mga bata pa kayo. Sabi nito. Ma, nasa tamang edad na ho kami. Dito na lang ho siya. Pamimilit ni Lance. Ikaw bahala. Good night anak. Sabi nito at lumabas na ng kwarto. Pero bago pa man ito nakalabas, ay huling-huli ni Lian ang pag-ikot ng mga mata nito na wari mo ba'y hindi gusto ang ideya na magkasama sila sa iisang kwarto. Pagpasensyahan mo na si Mama Lian, paghinging paumanhin nito sa kanya. Ikaw, di ka ba hihingi ng pasensya? Di mo man lang ako in-inform na sinagot mo na pala ako? Sabi niya dito. Bigla itong humalakhak. Kahit kailan talaga para kang baliw.
Sabi nito, ano ka ba? Ikaw palang dinala ko ditong babae. At kahit ipakilala kitang kaibigan, hindi din sila maniniwala. Kaya para wala ng pangungulit, sinabi ko na lang na GF kita. Sorry, naka-peace sign pang sabi nito. Matinong lalaki at malaki ang katawan nito. Kaya di mo aakalaing may malambot itong side. No problem, may sa artista kaya ako. Kayang-kaya kita sakyan, sabi ni Lian. Para namang biglang nag-init ang mukha ni Lance at namula sa sinabi nito. Kaya kitang sabayan. Kaya kong magpanggap, ganon. Paliwanag ni Lian nang mapansing namula ito. Sige salamat pala. Dito ka na sa kama, ako dyan sa sofa. Parang namumulay ang liig mo. Malamok ba? Sabi nito nang mapansing nagsisimula na siyang mamantal. Wala lang to, baka kinagat lang ng lamok kanina. Sige, magwawash muna ako ha, para makahiga na rin. Haba ng biyahe natin, sagot ni Lian dito at pumunta na sa CR ng kwarto, dala ang mga gamit niya. Pagpasok niya sa CR ay agad niyang kinamot ang braso niya. Dahil kanina pa siya nangangate ay ayaw niyang magkamot at ipahalata sa lalaki. Okay lang to, kati-kati lang, di naman ako mamamatay nito. Bulong niya sa sarili at naglinis na at nagsuot ng pajama. Nang matapos siya ay sumunod na ang lalaki sa pagpapalit ng kasuotan. Nilipat niya na ang ekstrang unan at kumot sa sofa sa paanan ng kama at humiga na rin. Pasimple niyang kinakamot ang kanyang lieg dahil sa kate. Nang lumabas sila sa CR ay pinatay na rin ito ang ilaw para matulog na sila. Nananatiling tahimik si Lian sa pagkakamot. Maya-maya pa ay nahihirapan na siyang huminga. Tahimik na ang paligid. 30 minutos na rin ang lumipas, ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Lance. Nakahiga lang siya at walang kibo. Unang beses din sa kanya ang matulog na may babae. Kanina pa rin niya nararamdaman ang pagbali-baliktad ng dalaga sa kama. Hindi na siya nakatiis, tumayo na siya at binuksan ang ilaw para tanungin ito kung okay lang ito. Pagbukas niya ng ilaw ay tumambad sa kanya ang dalaga na puno na ng pantal ang muka at namumula na at parang nahihirapang huminga. Agad niya itong dinulugan. Lian, ano nang nangyayari sa'yo? Nag-aalangang tanong niya. Ngunit nahihirapan siyang huminga kaya di siya masyado makapagsalita. Lian, sumagot ka. Niyuyugyug pa siya nito. Allergy, sagot niya. At doon na pumasok ang ideya kay Lance na allergy ito. Allergy? Saan? Sa seafoods ba? Tanong nito. Tumango-tango na lang si Lian. Agad namang tumayo ito at tumakbo sa labas. Nang makalabas si Lance ay tumakbo siya sa kapatid niyang pharmacist at kumatok-katok. Inabot ng ilang segundo bago ito pagbuksan. Nagkukuloso pa ito ng mata sa pagbukas ng pinto. Ate, di ba may gamot ka yung injection para sa allergy mo sa cheese? Pahiram, emergency si Lian. Nagkakautal-utal na sabi niya sa ate. Nagsimula na ring maghahol ang kanyang ate dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Agad tumakbo ang kanyang ate sa loob ng kwarto at kinuha ang nasabing injeksyon at nagtatakbo na silang magkapatid sa kwarto ni Lance. Naabutan nila ang babae na nakahawak sa dibdib at pinipilit makahinga. Agad na nilapitan ito ng ate niya at inidapa ang dalaga dahil sa puwet ito tinuturok. Lian, ililihis ko ha, dito to hinga ka lang ng malalim, sabi ng ate. Nang akmang ibababa na ng ate ang pajama nito, ay agad namang tumalikod si Lance at doon ay tinurok na nga ang gamot. Pagkatapos ay inupo siya ng ate at inalalayan ng mga unan sa likod. Maya-maya pa ay nagiging maluwag na ang daanan ng hangin niya. Okay ka na ba, Lian? Tanong ni Yesha. Oo, ate Yesha. Salamat. Akala ko talaga katapusan ko na. Pagpapasalamat niya dito. Sige, next time wag mo baliwalain yung allergy. Naku, delikado yan. Sinabi mo sana kanina, pwede naman maghanda sila manang ng ibang ulam. Sabi nito, okay lang talaga, natakam kasi ako sa ulam. Akala ko nadala ko ang gamot ko. Palusot niya. Ay siya, babalik na ako sa kwarto ko. Toy, bantayan mo si Lian. Dapat alam mo na allergy siya sa mga seafoods kasi boyfriend ka niya. Sermon pa nito kay Lance. Napapakamot naman sa ulo si Lance habang nagsasara ng pinto. Lumapit ang binata kay Lian at hinawakan ang mukha niya. Hindi na ba talaga makate? Kahit hindi pa nito sabihin, ay kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala sa dalaga. Hindi na nga, sagot niya. Tinakot mo naman ako, dapat hindi ka kumain or at least sinabi mo man lang sa akin, Lian. Saad nito. Okay lang yun, masarap naman yung hipon. Nakangiting sabi niya. Paano kung walang gamot si ate? Naku baka pinatay na ako ng ate mo kung sakali.
Okay ka na ba talaga? Gusto mo ba dalhin kita sa klinik? Tanong na naman ito. Sabi kasing okay lang ako, napakakulit mo. Naiirita ng sagot niya dito. Nang bigla siyang hikitin ito at bigyan ng mahigpit na yakap. Nagkakamabutihan na nga ba ang dalawa? At ano kaya ang magiging papel ng ina ni Lance sa pag-iibigan nila ni Lian? Nabigla si Lian sa ginawang aksyon ni Lance. I'm sorry, I'm just carried away, sabi ni Lance nang maramdaman na awkward na ang paligid. Si Lian naman ay pinipilit ihulma ang sarili para di mahalatang kinikilig. Pasimple ka masyado, presko ng galawan, type mo ko no? Pang-aasar ni Lian sa lalaki. Hoy, hindi asa ka, tanggi ng lalaki at namumula pa ang mukha. Pinagtatawanan lang to ni Lian. Kinuha na ng lalaki ang unan at kumot at binalik sa kama. Dito na ako matutulog, baka atakihin ka na naman. Seryosong sabi nito. We, gusto mo lang ako katabi no? Pang-aasar na naman niya. Bakit naman gugustuhin kitang katabi? Sa payat mong yan, nakakatakot. Baka matusok ako ng mga buto mo. Nakangising saad ni Lance. Napasimangot naman si Lian na umayos na ng higa. Sa pagod sa biyahe, kaya dinalaw agad ng antok ang dalaga. Epekto na rin ng gamot na dinapat sa kanya. Nananatiling gising ang binata habang nakaupo at nakasandal sa headboard ng kama. Pinagmamasdan ang himbing na dalaga. Natural ang ganda ng dalaga. Mahaba ang pilik mata at maputi. Iba ang nararamdaman nila sa babae. Para bang sa lahat ng babaeng nagkakagusto sa kanya ay espesyal ito. At kung dating iniisnab niya ang mga babaeng parang lintang dumikit sa kanya, kay Lian ay gustong-gusto niya pa ang ginagawa nito. At sobra ang naging takot niya nang makita itong nahihirapang huminga. Bago humiga ang binata, ay kinintilan niya ng mabilis na halik ang noo ng dalaga at natulog na rin. Maagang nagising ang binata para mag-ikot-ikot sa bahay nila. Hinayaan niya lang ang nahihimbing na si Lian. Nagising si Lian na wala na nga ang binata. Dali-dali siyang tumayo, naligo at nag-ayos para lumabas at hanapin ang binata. Dahil hindi niya kabisado ang bahay, ay napadpad siya sa dulo ng paseo na punong-puno ng litrato ng matandang lalaki. Gwapo ito at kamukhang-kamukha ni Lance. Abala siya habang pinagmamasdan niya ang mga masasayang litrato nito. Nakasama si Lance at ang pamilya nang biglang may magsalita. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok dito? Masungit na sabi ng mama ni Lance. Tita, pasensya na ho, naligaw lang ho. Di ko kasi kabisado ang daan. Pagpapaliwanag niya dito. Next time, matuto kang magtanong iha. Kabago-bago mo pa dito kung saan-saan pumapasok. Sabi pa nito. Lumabas na siya nang magsalita ito ulit. Saan ka ba nakilala ng anak ko? Seryosong tanong nito. Hindi agad nakaimik si Lian. Wari mo'y nag-iisip pa nang biglang, Ma, wag mo naman pinipressure yung girlfriend ko. Saad ni Lance na nasa likod na pala niya, inakbayan siya nito. Aba, hindi ko naman pinipressure. Hindi naman siguro masama magtanong kung saan kayo nagkakilala. Sabi pa nito. Sa airport ma, dun ko siya unang nakita. Sagot ni Lance. Nito lang bang pag-uwi mo? Aba anak, isip-isip din. Baka nabibigla ka. Di pa pala kayo ganun magkakilala. Parang nagsesermon ang tinig nito. Ano ka ba ma? Last year ko pa yan kilala. Nung may pinuntahan ang amo ko dito ng 2 araw. Palusot ni Lance sa ina. Lumingon pa ito kay Lian at kumindat. Ay siya, mag-umagahan na tayo. Sabi ng ina ni Lance at nagpatiuna ng lumakad. Naiwan silang nakaakbay pa si Lance sa kanya. Nang mawala na ang ina, ay akmang tatanggalin ni Lance ang pagkakaakbay sa dalaga nang pigilan niya ito at yakapin ang bewang ng lalaki. Wala naman nagawa ang lalaki kundi gumanti ng yakap. Kilig ka na ba niyan? Bulong ni Lian sa lalaki. Bigla namang natauhan ang lalaki at bumitaw sa pagkakayakap. Tawang-tawa si Lian sa ginawa nito. Namumula pa ang mukha nito. Ang laki-laki mong tao pero para kang bakla, nagbablush. Asar niya pa dito. Nako, sabihin mo na sa akin lahat bata. Wag mo lang akong tawaging bakla. Sabi nito. Bakla, 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 bak. Nang biglang dumampi ang labi nito sa labi ni Lian. At sa gulat niya ay natulak niya ito ng malakas kaya naman bigla itong bumulagta sa sahig. Uy sorry, sabi niya at tinulungan itong tumayo. Bakit ka kasi nang hahalik bigla-bigla? Di ako ready, sabi pa niya. Huwag mo ako tinatawag na bakla, di ako bakla. Masungit na sabi ni Lance at naglakad na. Nakangiti namang sumunod si Lian dito. Nang matapos silang kumain ng umagahan ay nag-ikot-ikot sila sa bakura nila.
Malawak ang lupain nila sa likod. May mga manggahan at taniman ng kape. Sa dakong dulo ng manggahan ay may manggang malaki na sa taas ay may maliit na treehouse. Nagsimulang umakyat ang binata dito at naiwan siya sa baba. Come on, lika dito. Akyat ka. Yaya nito sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Lian at umakyat na rin. Baka malugso ito, masyado ka ng malaki para dito. Sabi niya. Hindi naman siguro. Sabay sabi nito at umupo sa tabi niya. Bali nasa terrace sila nito at nakalawit ang mga paa. Nakikita nila ang mga trabahante sa manggahan. Ang iba ay nagha-harvest at ang iba naman ay naglalagay ng bunga ng mangga sa malaking buslo. Masarap at masagana pala ang pamumuhay nyo dito. Di mo na kailangan magtrabaho kila Kuya Hakim. Biglang banggit niya. Oo naman, pero ayoko umasa dito sa manggahan dahil hindi naman palaging ganto na masagana ang bunga. May pagkakataon na madami ang peste kaya kunti lang ang nagiging bunga. Mahabang paliwanag nito. Patango-tango pa siya sa pagsagot. Ikaw, bakit nag-nursing ka? Ikaw lang nagpurso ng medicine-related course? Biglang tanong nito. Sa totoo lang, gusto ko talaga mag-flight attendant. Kaso medyo nabaliw ako sa pag-ibig. Kumuha ng medicine yung ex ko, kaya napag-isipan ko din mag-nurse. Para naman matanggap ako ng magulang niya na puro doktor. Pag-amin niya. Hindi sumagot ang binata. At wari mo'y naghihintay pa ng kasunod niyang sasabihin. Kaso yun nga, ginago naman ako. Hindi ko na rin naisipang mag-chef kasi love ko na rin yung course. Dugtong niya. Ikaw, bakit di ka pa nag-aasawa or kasintahan? Tanong niya dito. Bigla itong napakamot sa ulo. Busy kasi ako sa trabaho kaya hindi na rin pumasok sa isip ko. Sabi nito. At ngayon ko pa nakilala yung gusto ko. Pahabol na bulong ng lalaki at hindi na iyon narinig ng dalaga dahil may taong dumating na may dalang basket na puno ng pagkain. Pwede ba akong humingi ng mangga? Nahihiyaman ay sinabi na rin ni Lian dahil kanina pa siya naglalaway sa mangga. Kagaya ka rin pala ng mga ate ko na adik sa mangga. Wait, kukuhaan kita, halika, sabi nito at bumaba na. Naghubad ito sa harap niya at pinahawak sa kanya ang baro na hinubad. Wag kuya, di pa ako ready. Biro ni Lian habang inaamoy ang damit ng lalaki. Baliw ka talaga, sabi lang nito at umakyat na sa puno ng mangga. Kitang-kita ang malaking katawan nito at enjoy na enjoy naman ang dalaga sa tanawin sa kanyang harapan. Pagbaba nito ay dala na ang isang kumpol na mangga. Bumalik na sila sa bahay-bahay at binalatan na nito ang mangga at sinawsaw sa bagoong na may sili. Enjoy naman ang dalaga sa pagkain nito. Habang abala sa pagkain ng dalaga ay nilabas ni Lance ang kanyang cellphone at nagkunwaring naglalaro. Pero ang totoo ay kumukuha siya ng larawan ng dalaga. Nang biglang hikiti ng dalaga ang kanyang cellphone, kaya naman bilis-bilis siyang lumapit dito at nakipag-agawan siya sa dalaga. Halos magkadikit na ang katawan nila. Naaamoy na rin ni Lance ang halimuyak ng buhok nito. Dahil sa sitwasyon ay unti-unting lumapit ang mukha ng dalawa sa isa't isa at dinampian ng banayad na halik ang dalaga. At tinugon ito ng dalaga at parang inuutusan ang kamay na ilambitin sa leeg nito. Hinapit siya ng lalaki para mas lalong mapalapit ang katawan nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito at ang kung anong bagay sa gitnang bahagi ng katawan nito. Nang biglang may nagsalita sa baba ng puno. Sir, nahanda ko na po ang kabayo. Ano kaya ang magiging reaksyon ng dalawa sa pag-antala sa kanilang ginagawa? Aamin na kaya ang lalaki sa nararamdaman o mauunang umamin ang dalaga? Abangan ang susunod na istorya.